Okay, so continuation tayo ng ating tutorial. Ngayon naman is, ito yung continuation nung nakaraan nating tutorial dun sa part 2. Part 2 ba yun? Okay, so doon sa nakalipas na part, nakita natin na nag-testing tayo. No, nag-testing tayo mag-ping kay R1, di ba? Ito yung si R1, tapos ito naman si R2. May na-discover tayo doon, di ba? Yung una nating nakita, sabi natin, by default, by default, router router can reach uh, directly connected networks only by default. Kaya nga nung si R2 nagpiping dito sa network na to, ito yung piniping niya, nagkakaroon sila ng response. Tsaka dito sa network na to, kapag piniping niya to, nagkakaroon siya ng response. But kapag ito naman yung piniping niya, yung network na yan, dito sa network na to, itong network na to, actually itong IP address na to, tsaka itong IP address na to, nagfe-fail siya. Kasi, hindi siya directly connected networks. Kaya ang sabi natin dito, by default, pagka walang routing, router can't reach, hindi kayang abutin yung mga remote networks. Yan. Hindi kayang abutin yung mga remote networks by default kapag hindi tayo nagko-configure ng routing. So, wala tayong sinasabing wala tayong kino-configure na na mga routing protocols. So yan yung nakita natin. Ngayon ang question kasi doon, paano ba nagde-decide o paano ba nalalaman ng router na yung isang network na yun ay remote sa kanya at yung isang network na yun ay directly connected sa kanya? At paano nyo nasasabi na ito hindi ko to kayang puntahan? Hindi ko to alam. Okay. Ano yung inner workings ng mga router natin? Okay. I-close ko lang yung brain ko lang yung mga pinagsusulat ko. So yung router kasi para masabi niya na reachable yung isang network. Kapag sinabi natin reachable yung isang networks, dapat yung network na yan ay napapaloob yan sa kanyang sa kanyang routing table. Yan, ito yung unang term na maririnig nyo, routing table. Ano ba itong routing table na to? Sabi natin, lahat ng networks na nakapaloob sa routing table ng isang router, yan lamang yung mga networks na kaya niyang puntahan. Specifically, itong routing table na to, naglalaman to ng mga network list. Naglalaman siya ng mga listahan. At yung mga network list na yun, kapag nakalista yung mga network na gusto mong puntahan, matik yun. Reachable yun sa router. Reachable yun sa router. And basta nakalista. Basta nakalista sa routing table ng isang router, yung network na yun, o yung network, either yung mga remote networks, kaya niyang puntahan yan. At saan natin makikita yung mga routing table na yan? Obviously, sa loob ng router natin. Either kay R1 or kay R2. Ngayon, paano natin makikita kung ano ang meron doon sa routing table na yan? So, tignan natin yung routing table ni R1. So, i-clear ko lang to. Tignan natin yung routing table ni R1. So, para makita natin yung routing table ng isang router sa Cisco, ganito ang ginagawa niyan. Show IP route. So, tandaan niyo, yun yung pinakaunang command na i-discuss ko, Show IP route. Pagka kinumad mo yung show IP route, ayan, may makikita kang output. Ito yun. Okay. Itong show IP route na to, pinapakita niya sa atin kung ano yung laman ng routing table ng isang router. Sabi nga natin, routing table, yan yung list. Listahan ng mga networks na alam puntahan o pwedeng puntahan ng isang router. So ngayon, mag-i-investigate tayo. So sa routing table, makikita natin, may mga codes yun eh. So, huwag nyo lang masyadong isipin kung ano yung mga yan. Along the way, habang nagdi-discuss tayo o nagdi-discussion tayo tungkol sa routing, paunti-unti malalaman natin ang mga ibig sabihin yan. Pero ito lang muna,
Pansamantala, ito munang alamin natin, yung L. Pag may nakita kang L doon sa routing table ng router natin, ibig sabihin yan local. At kapag may nakita kang C, yan naman ay ibig sabihin connected. O, yan lang muna, no? Dito makikita natin, ito yung list of networks na alam ni R1. Kay R1 tayo. So, ito yung list of networks na makikita natin kay R1. Kaya lang, hopefully, ay sana, alam nyo na yung, yung subnetting. Kasi, ayan, dito tayo papasok sa subnetting eh. So, makikita nyo dito sa listahan, sabi dito, 10.0.0/8 is variably subnetted to subnets to mast. Ano ibig sabihin nun? So, yung kasi, yung 10. Subnetting to 10.0.0.0/8. No, sabi niya, variably subnetted. Kasi, itong network address na ito, yung 10.10.10.0/30. Ang totoo talagang class nito is class A yan eh. Class A. Kaya lang, sinubnet natin, no, ginawa natin /30. Kaya sabi niya, variably subnetted, no? Variably subnetted. To subnet is /30 tsaka is /32. Dalawang mast. Okay. So, ang makikita natin dito, sabi niya, C or connected. So, ibig sabihin, yung 10.10.0/30 networks, ito yon, is connected. Sabi niya, or is directly connected to serial 0/3/0. So, ito yun, no? Ito yan. Kay R1 to, R1. So, ito yung serial interface ni R1. So, itong serial 0/3/0 is directly connected daw sa network na 10.10.10.0/30. Okay, yun yung, yun yung letter C. Pero, may makikita ka pa dito na L. Yan. Ang sabi dito sa L, local. Pag sinabi nating local, yan yung local interface o yung pinaka-interface mismo ng router natin, which is yung serial 0/3/0. At ang pinaka-IP address daw nun, actually yung IP address daw nun, yung actual IP address nun, nung serial interface na yun is ito, 10.10.10.1/32. Okay, connected sa serial 0/3/0. Ito itong nasa itaas na to, ito yung network address. Ito. Network address yan, yung 10.10.10.0/30. Yan yung network address. At ang specific IP address, yung local, ito, 10.10.10.1/32. Ito yun. Kasi /2. Diba? So, yun yung ibig sabihin niya. Ganyan magbasa ng routing table. So, punta naman tayo dito sa pangalawa. Sabi niya dito, si 192.168.10/24. /24 naman. Ito yun eh. 10.0/24. Itong network na to. Sabi niya, di ba? Is variably subnetted to subnet mask. Ito yun. Is directly connected to pass Ethernet 0/1. Ito yun. At ang IP address niyan, yung pass Ethernet 0/1 na yan, ito, yung local niya. Ano yung local IP address niyan? 192.168.10.1/32. 10.1 to. .1. Ayan yan. And dito naman tayo sa pangatlo. Ito naman yung network na to. 192.168.20.0. Ito yun. Diba? 20.0 is directly connected. And 20.0 is directly connected to pass Ethernet 0/0. Ayan, So, ibig sabihin itong pass Ethernet 0/0 na to is connected sa network 192.168.20.0. At yung specific IP address, yung interface na yan, ito, 192.168.20.1/32. No? Pero, huwag kayong magulumihanan na. Kasi, nung nag-configure tayo, hindi siya /32. Linagay natin dun is 255.255.255.0. Yan yung specific subnet mask ng isang /24 networks.
Pero kasi pagka sa local address, pag tinitignan niya ni router, pinifix niya o sinasagad niya sa /32. Kasi yun yung pinaka-actual address. No, pinaka-actual address, yung /32. So ganyan magbasa ng ano no, no ng routing table. At anong napansin nyo sa routing table? Hindi ba sa routing table ni R1, hindi nakasama itong networks na to. 192.168.30.0/24. Wala siya dito sa routing table eh. So ano ang magiging result niyan kapag pining natin to? Obviously, sabi na nga natin kanina, kapag ka yung mga networks na nasa routing table ng isang router, yun lang yung kaya niyang puntahan. Since na itong network na to, wala dyan sa routing table na yan. Mapupuntahan kaya ni R1 itong network na to, negative. Diba? Kaya nung nagpiping tayo, let's say magpiping tayo, ipiping natin yung network na yan. So, ping 192.168.30.10. So ito, iping natin to, no? Ping natin tong PC na to. Kasi itong 30.10 na to, belong yun sa network na to, di ba? So, pag pining natin yan, tingnan nyo kung anong mangyayari. Kung magsa-success rate ba siya na 100%. Actually, hindi yan 100%. Yun. Success rate ay So, ang sabi dito, success rate is 0%. Diba? 0 eh. Bakit? Kasi, itong piniping na itong network na itong piniping natin, wala naman dito. Kaya 0% yan. So, anong gagawin natin? Magkukonfigure tayo ng routing. Para, itong network na to, maipasok natin dito sa routing table ni R1 nang sa ganon, malaman niya kung paano niya ipapadala yung packet para dito sa network na to, o yung data. Same with R2. So, i-reverse lang natin yung concept. Dapat kailangan sa routing table ni R2, makita niya tong mga networks na to para ma-reach niya yan. So, ngayon, tignan natin yung routing table ni R2. Ano ang laman ng routing table ni R2? So, punta tayo dito, enable. So, paano nga tumingin ng routing table? Sabi natin, show IP route lang. Show IP route lang ang command dyan. Makikita natin yung routing table ni R2. At ano makikita natin? By default, ang makikita natin, dahil hindi pa tayo nag-configure ng routing, wala pa tayong kino-configure na routing, no? Wala pa yan. So, ang default na makikita natin is yung mga IP address ng kanyang mga interface. Diba? Yan no? Serial 0/3/1. Ito yun. Tapos ito naman, Pass Ethernet 0/0. Ito naman yun. Okay? Ito yung network address. Ito yung network address sa serial interface niya. Ito naman yung network address ng kanyang Pass Ethernet interface. Pero kapag kukunin natin yung pinaka-actual IP address, ito yun yung L, yung local. So 192.168.30.1/32 kasi nga, sabi ko nga, kapag tinutukoy mo ang isang IP address, yung pinaka-exact IP address niyan, laging /32 yung binibigay niya na subnet mask. Okay? Ito rin, no? 10.10.10.2. Ay. Baliktad pala. 10.10.2. Teka nga. Bakit 1 yan? So, ping tayo Baka mali lang yung baka mali lang yung tingin ko yung IP address ni R1. Baka mali ako ng serial interface. 10.1. Baliktad. Okay. So, dapat ito dito yan. 10.2. Ito yung 10.1. Yan. Sorry, mali yung label. So, same pa rin naman. Tama pa rin yan. Yan, 10.2.
So, nagkamali ng label. Pero ayan yan ha. 10.10.10.2/32. Ayan. So, ping natin. Medyo na-confuse ako doon ha. So, ping natin. Baka mali lang talaga yung label ko. Ping 10.10.10. Ito yung piping natin ha. Ito yung piping natin. Ito. Yung .1. Yung interface na to ni R1. Check lang natin para sure bull. Sabihin mali-mali. Ayan, okay. So, nagre-reply. Okay, goods. So, yun lang yung ano natin, ano. So, yun lang yung tutorial natin for today's for today's video, no. Tawag nito, pinaliwanag ko lang sa inyo kung bakit ano yung nangyayari, bakit bakit hindi na-reach ng isang router yung mga networks. Basta ang tatandaan nyo lang, it should always, no, by default, lahat ng mga directly connected networks, matik yan, reachable agad yan. Pero yung mga remote networks, hindi unreachable unless magko-configure tayo ng routing. At dahil dyan, no, medyo mahaba na yung tutorial ko. So, doon na lang natin i-configure yung routing sa next tutorial natin, which is yung static route. Static route. No, static route. Yan yung gagawin natin na configuration para ang aim natin is itong mga network na to, itong mga network addresses na to. Network addresses na yan. Kailangan maipasok natin yan sa routing table ni R2. At itong network address na to, kailangan maipasok natin yan sa routing table ni R1. In such a way na kapag ka naipasok na natin yan, kaya nang ma-reach ni R2 itong mga network na to. Diba? At kaya na rin ma-reach ni R1 itong network na to. Okay? So, I hope na may nakuha na naman kayong knowledge, na naintindihan nyo yung mga pinapaliwanag ko dito. And then, yung next tutorial na natin, yung susunod dito is configuration na ng static route. No? So, papaliwanag ko doon ano ba yung static route, paano siya kine-configure, and then testing. No? Kung gagana yung static route natin. Yung topology na gagamitin natin, ito pa rin yan. Magbabago lang yan kapag ka nagiging advanced or medyo complex na yung pinag-uusapan natin. So far, ito lang muna. Basic lang. Okay? So, hanggang dito na lang. At tulad ng paalala ko lagi, kapag kayo ay may natutunan, may naintindihan, no, huwag kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-share ng video na to. Okay? So, hanggang sa susunod na tutorial. Salamat.